3 linggo na lang bago matapos ang bakasyon at babalik kami sa eskwela. Naisip ng ate ko na isama ako at ang ilang mga kaibigan namin sa Bataan. 5 kami lahat. Matapos ang isang buong araw ng pagmamaneho, nakarating kami sa paanan ng isang bundok. Gabi na, madilim, at parang ang bigat ng hangin sa paligid. Bumaba kami ng kotse at nagsimulang mag-explore. Ang lugar na ito ay dating isang sinaunang battlefield. Maraming taon na ang nakalipas. Makikita ang mga maliliit na libingan na gawa sa mga bato, parang mga libingan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Isa sa mga kaibigan ko ang nagmungkahi na magtayo na kami ng tent at dito na matulog. Bukas na lang kami magpatuloy sa biyahe. Pumayag kaming lahat. Mabilis naming itinaas ang mga tent at naghanda para sa mahabang gabi. Habang tahimik na ang paligid, kinuha ng ate ko ang isang kahon mula sa kanyang bag. Isang Ouija board ang laman nito. Ngumiti siya at sinabing subukan namin itong laruin. Lahat kami ay mahilig sa mga bagay na may kinalaman sa paranormal. At ang lugar na ito ay parang akma para sa ganong laro. Napapaligiran ng mga libingan at katahimikan ng bundok. Parang may kung anong presensya na nanonood sa amin. Umupo kami sa paligid ng board. Inilagay ang aming mga daliri sa board at tahimik na naghintay. Ilang minuto ang lumipas. Ngunit walang nangyari. Tumatawa kami ng kaunti, pero halata ang kaba sa aming mga mukha. Inalis ng ate ko ang kanyang kamay. Inis na walang sumagot, pero biglang gumalaw mag-isa ang aming mga kamay. Napatigil kaming lahat. Dahan-dahang bumilis ang galaw nito, bumubuo ng mga salita. Umalis na kayo agad. Nandito na sila. Sa simula, tumatawa pa kami. Lasing pa kami ng kaunti mula sa mga ininom kanina. Iniisip namin na may nagbibiro lang sa amin. Siguro isa sa mga kaibigan namin ang nagtutulak ng board. Ngunit biglang sumigaw si Daniel, isa sa mga kasama namin. Tumayo siya, hawak ang kanyang tiyan, at tila nasasaktan ng husto. Ang mukha niya ay puno ng takot at sakit. Agad kaming nagtakbuhan papunta sa kanya. Nang itinaas niya ang kanyang damit, nakita namin ang isang mahabang gasgas mula sa kanyang tiyan hanggang dibdib, parang pinunit ng mga matatalim na kuko. Pero walang hayop o anumang matulis na bagay sa paligid namin. Sariwa ang sugat at dumudugo ito. Kinabahan kami. Mabilis naming binaklas ang tent at sumakay sa kotse. Tumakbo kami sa madilim na daan. Desperadong naghahanap ng ospital. Parang walang katapusan ng kalsada at ang gabi ay parang mas lalong dumidilim. Ilang oras na kaming nagmamaneho bago namin natagpuan ang isang maliit na klinika sa gitna ng kagubatan. Agad naming pinasok si Daniel sa loob. Nagsusumamo kami sa mga tao doon. Pilit na ipinaliwanag ang nangyari kahit hindi sila nakakaintindi ng aming wika. Hindi sila makapaniwala hanggang sa itinaas ni Daniel ang kanyang damit. Ipinakita ang sugat. Biglang namutla ang mga staff at nagsimula silang mag-usap ng mabilis. Nilinis nila agad ang sugat at binalutan ito ng benda, pero halata sa kanilang mga mata ang takot. Nagpalipas kami ng gabi sa kotse. Natatakot bumalik sa kampo. Nang magising kami kinabukasan, ang benda ay nandoon pa rin, pero ang sugat ay nawala parang hindi kailanman nangyari. Wala man lang bakas. Lahat kami ay nagulat, hindi makapaniwala. Si Daniel mismo ay tila nalilito, parang hindi maalala ang mga pangyayari. Maya-maya, nakasalubong namin ang isang lokal na nakapagsalita tungkol sa sinaunang tribo na tinawag na Mukbay. Sila daw ay kilala sa kanilang mga ritual na pagkuha ng puso mula sa mga kaaway. Isang paraan para matiyak ang magandang reinkarnasyon ng mga patay. Sinabi niya na ang lugar na iyon ay hindi matahimik at ang mga kaluluwa ng mga namatay sa labanan ay nagbabantay pa rin at hindi nila gusto na nagagalaw ang kanilang mga libingan. Lumipas ang 1 taon mula noong gabing iyon. Kami nagkahiwa-hiwalay na at ang alaala ng gabing iyon ay tila unti-unting nawawala, pero hindi ko makakalimutan ang nangyari. Minsan, naiisip ko pa rin kung lahat ba iyon ay totoo o kung nalasing lang kami at nag-hallucinate. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako maglalaro ng Ouija board kailanman.